masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys! Shout out sa lahat and hello everyone! Today is February 20, 2021. Shout out sa lahat ng nakasubaybay at nakasuporta sa akin. Maraming salamat po. Tunghayan po natin ang magandang story ngayon at tiyak na marami tayong matutunan dito. Sa story life ni Krisha or ginampanan ni Kailin Alcantara bilang isang OFW. Ipinanganak dito sa Pilipinas si Krisha. Pero doon sila nanirahan sa Dubai. 2006, gustong-gusto talaga ni Krisha makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit hindi ito natupad. Gawa nga na itong dad niya is nagretiro ito. Gawa nga ng may sakit na diabetes. At ito naman mom niya, wala rin no choice din. Gawa nga ng walang mag-alaga sa dad niya is kailangan din niya magretiro at bumalik dito sa Pilipinas. Nagtampo itong si Krisha. Alam naman natin pag mga teenager, hindi pa nila maunawaan ang mga pangyayari kahit anong paliwanag. Nagre-rebelde ito. Gimmick dito, gimmick doon, party-party dito, party-party doon. Yun ang naging buhay ni Krisha. Pero kahit naman sa katigasan ni Krisha is nagtatrabaho pa rin ito sa edad niya na 16 years old para masuportahan pa rin yung mom niya at dad niya. Kasi nga bunso siya sa magkapatid at wala naman ibang maasahan kung hindi siya kasi nga yung mga kapatid niya is mayroon ng mga pamilya. 2011 doon na bago ang buhay ni Krisha. Niyaya kasi itong si Krisha ng isa sa mga kaibigan niya ng si Dave. Pero binalaanan na siya ng ate niya na wag nang sumama doon sa party-party. Lagi naman ang mom niya na tumatawag sa kanya na magpakabait, magpakatino, di ba? Umiwas sa mga barkada, umiwas sa mga party-party, pero hindi pa rin ito nakikinig si Krisha. Lahat ng mga pangaral is lagpas sa kabilang tainga. Sinabihan siya ng ate niya na wag nang tumuloy doon sa party-party, pero tumuloy pa rin itong si Krisha. Nagulat na lang siya doon sa pinuntahan niya kasi nga sabi party-party pero si Dave lang at yung kaibigan niya at saka siya lang. Pero gawa nga ng nakainom na is wala na, ignore na lang din kung bakit sila lang. Habang kausap ni Krisha yung ate niya kasi nga pinapauwi nga siya, is ito naman si Dave is yun din ang pagkakataon na yung baso niya is nilagyan ng pampatulog or pampahilo. So, habang inom ito si Krisha, is unti-unti na rin siya nawala ng ulirat at namalaya na lang niya, nahuli na ang lahat, is nangyari na ang hindi dapat mangyari, nasa hotel na siya. Iiyak man siya, sisigaw man siya, wala na, tapos na. So, agad naman itong kinukumpronta ni Krisha si Dave sa nangyari. Kaso nga lang, pinanindigan talaga ni Dave na siya yung may gusto at siya yung nagyaya sa mga bagay na yon. At yun ang lubos na galit at ikinalungkot ni Krisha. Nagkaroon si Krisha ng depression hanggang sa nilaklak niya yung isang gamot na para makalimutan niya ang lahat-lahat. Ngunit mabait pa rin ang Diyos. Dahil sa kabila ng lahat, is hindi tumalab yung gamot na iniinom niya. Nagsumbong siya sa ate niya sa mga pangyayari. Kaya yung ate niya is nagsabi sa kanya na kailangan nila sampahan ng kaso itong si Dave. Ngunit itong si Dave is tigasin at malakas din ang hapit. Patakas na sana itong si Dave sa bansang Dubai kung saan nandoon sila. Kaso nga lang napigilan ito gawa nga ng nasampahan ng kaso. So, yun na nga mga kazayno, habang dinidinig yung kaso nila sa Dubai, so mahirap sa Dubai gawa nga ng una yung salita, Arabic, tapos ang mahal kumuha doon ng abogado. Pero lumalaban pa rin sila. So, saan tayo makakita na yung biktima is nakulong, di ba? So, ang hirap kasi pag may kaso tayo sa ibang bansa, di ba? So, ang hirap talaga. So, nagdasal naman itong si Krisha na makalaya siya ng wala pang 24 oras. So, nakalaya nga itong si Krisha. Nagpapasalamat naman yung ate niya. Ngunit, binaliktad ni Dave ang pangyayari. Gawa nga ng makapit itong si Dave. Kasi nga, nagbanta kasi itong si Dave na gawin niya ang lahat na si Krisha is makulong at siya ang makalaya. So, nangyari nga talaga mga kazayno. Si Krisha is instead na siya yung biktima,
accused na siya ngayon, gawa nga ng sinampahan siya ni Dave, binaliktad siya na siya yung prostitute siya. So alam naman natin na bawal yung mga ganyan. So makukulong itong si Krisha talaga. So sa takot ni Krisha, no, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi naman siya pwedeng umuwi agad-agad ng Pilipinas. Lalo na is may kaso na nakasampa sa kanya. So isang araw is may pumunta na ng mga pulis doon sa bahay nila. Sa gawa nga ng takot ni Krisha yung ate niya, nagtatago ito. So, the more na magtatago ka, lalong tataas yung sentensya mo, no? So, doon nakapag-isip-isip si Krisha na siya na lang sumuko doon mismo. At yun nga, na-detain itong si Krisha sa kulungan. Nakulong talaga siya. So, habang inaano yung kaso nila, no? So, itong doon pa rin na ni Krisha na habang tumatagal siya sa kulungan is unti-unti niya nakilala si God. Nagbabasa na siya ng Bible, hindi lang nagtuturo na rin siya sa mga kapwa inmate niya doon, no. Marunong na siya kung sa salita ng Diyos. So umabot siya ng 6 na buwan sa kulungan, and then August 24 is na si Cristiano na na-deport, tapos na na-deport siya dito sa Pilipinas. Napaaga yung sentensya niya. Na-deport siya. Ganon din pero si Dave is nakulong. So, walang kaalam-alam itong mga magulang ni Krisha sa mga pangyayari dito sa Dubai. Kasi nga, ang buong akala kasi ng mga magulang niya is normal lang, nagtatrabaho lang siya. Kasi nga, continuous lang naman yung pagpapadala doon sa mga magulang niya na suporta sa pamamagitan ng mga kapatid niya para hindi nga mahalata. Kasi nga, nilihim nila yung mga pangyayari. So, sabi nga, mga kazay, walang usok ang hindi mabubunyag. So, habang naglilinis itong mom nila, no? So, napansin ng mom nila yung laptop ni Krisha na nakabukas. At doon, mga kazay, nabasa niyang mom niya yung conversation nila ng kapatid niya na, yun nga, na-rape siya, tapos nakulong siya. So, masakit yun para sa mga magulang na malaman yung nangyayari sa mga anak nila na nililihim. So, agad naman itong kinausap ng mom niya si Krisha, pero yun nga, pinaintindi naman niya na kailangan hindi nila sasabihin gawa nga ng sa kapakanan ng dad nila. So, agad naman din yun naintindihan ng nanay niya. Masakit yun sa mga magulang sa nangyari sa anak, pero nandoon na. Kailangan na lang tanggapin ang mga pangyayari at patawarin. So, ito naman si Krisha is natauhan na din siya sa mga nangyayari, no? Nag-aral ito sa Bible ministry, no, at doon nag-apply siya doon pabalik ng Dubai. So nagtuturo si Krisha doon sa mga kulungan, yung ini-encourage na yung mga nasa kulungan na, kasi mga kazay, hindi naman 'di ba napapansin natin na ang mga tao pag nakukulong is nagbabago sila, kasi wala sila ibang kakapitan kung hindi Panginoon lang habang nasa loob ng kulungan. Wala na sila ibang kakampi, 'di ba? So doon nagtuturo doon si Krisha ng salita ng Diyos. So unti-unti na rin niya natatanggap lahat-lahat mga pangyayari, pati mga magulang niya. Naging okay naman ang lahat ngayon sa buhay ni Krisha, at malinaw na kung bakit siya nakakulong dati sa Dubai. Kasi nga hindi naman porket mga kazay is nakulong yung isang tao dahil masama. May purpose kung bakit ang tao or bakit nangyari sa isang tao yung mga bagay na yan. 'Di ba? So, lesson learned sa lahat. Shout out sa mga kabataan dyan. Kasi alam natin pag mga teenager, no, hindi talaga nila maintindihan or mapusok yung damdamin at utak nila. Kahit anong paunawa, hindi nila maintindihan. So, kayo mga kabataan dyan, lagi nyo tandaan, lahat ng mga sinasabi ng mga magulang is pahalagahan natin. Dahil lahat ng mga sinasabi nila is para sa kabutihan natin or sa kabutihan nyo. Walang mga magulang na magtulak ng kasamaan para sa mga anak. 'Di ba? Kaya dapat makinig. Kasi walang pagsisisi na sa bandang huli. 'Di ba? Lahat pakinggan natin ng mga sinasabi ng mga magulang natin para tayo'y hindi mapariwara.
Sana mga kazay, nag-enjoy kayo sa story natin ngayon. So, again, this is Kimidora Viana. So, happy weekend mga kazay. At ingat kayo palagi. God bless everyone. Mwah! And thank you so much.